Nico, narito ang sapatos ng anak natin. Pero bakit ibang singsing ang isinusuot mo sa babaeng yan? Ang boses ni Celestina ay nanginginig halos malunod sa marang, yang tugtugin sa loob ng Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel sa Davao. Hawak niya ang isang maliit na asul na kahon sa loob nito ay ang unang pares ng sapatos ng sanggol na 16 na linggo pa lamang sa loob ng kanyang sinapupunan. Ito sana ang sorpresa niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ito sana ang katuparan ng pangarap nila ni Nico Valderrama, ang magkaroon ng tagapagmana para sa Valderrama Foods. Ngunit ang sorpresang sumalubong sa kanya ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa gitna ng entablado sa ilalim ng nagniningning na chandelier at sa harap ng 12-12 ng mga reporter nakaluhod si Nico. Hindi sa harap niya, kundi sa harap ni Bianca Lim, ang matalinong Chief Financial Officer ng kanilang kumpanya. Ang singsing na hawak ni Nico ay kumikislap kasing lamig ng tingin na ipinukol ng asawa sa kanya nang mapansin ang kanyang pagdating. Walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa mukha ni Nico. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang mamahaling suit at humakbang palapit kay Celestina. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagkutitap, kinukunan ang bawat butil ng luha na nagsisimulang pumatak sa pisngi ng babaeng nagmula sa hirap para lamang itaguyod ang lalaking ito. Celestina, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Nico ay malamig pa sa yelo, halang bahid ng pagmamahal na ipinangako nito 10 taon na ang nakakaraan. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay. Ang gulo-gulo ng hitsura mo. No, anong ibig sabihin nito? Itinuro ni Celestina ang entablado ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit at pait. Anibersaryo natin na yon. Sabi mo, celebration ito ng tagumpay natin. Pero bakit mo siya pinapangakuan ng kasal asawa mo, ako Nico? Ako ang legal na asawa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca Lim. Lumapit ang babae, bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila tinutusok ang puso ni Celestina. Humawak siya sa braso ni Nico, isang pag-aaring hindi na kay Celestina. Legal na asawa, uyam ni Bianca. Celestina, huwag ka namang maging ilusyonada. Isang pirasong papel lang ang naguugnay sa inyo ni Nico. Isang papel na malapit ng mapunit. Hindi ka nababagay dito. Tingnan mo ang sarili mo, amoy. Kusina ka pa rin kahit anong mahal ng pabanong gamitin mo. Hindi ka kailangan ng Valderrama Foods. Ang kailangan ni Nico ay isang babaeng may utak at koneksyon. Hindi isang baog na tulad mo. Hindi ako baog, sigaw ni Celestina, lalong humigpit ang hawak niya sa maliit na asul na kahon. Nico, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak, 16 na linggo na, Nico. Ito na ang hinihintay natin. Saglit na natahimik ang paligid. Ang mga reporter ay tila nagpigil ng hininga. Ngunit sa halip na yakap at kagalakan ang natanggap ni Celestina ay isang malakas na sampal na nagmula kay Doña Remedios ang kanyang biyenan, nakakarating lang sa gitna ng kaguluhan. Sinungaling sigaw ng matanda, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Ilang taon mo kaming niloko, Celestina. Ilang doktor na ang nagsabing tuyot ang matres mo, na yung itatapon ka na dahil sa kawalan mo ng silbi. Gagawa ka ng kwento tungkol sa bata. Huwag mong gamitin ang pangalan ng mga Valderrama sa marumi mong laro. Mama, totoo ang sinasabi ko. Narito ang ultrasound, pilit na binubuksan ni Celestina ang kanyang clutch bag. Ngunit mabilis na hinablot ni Nico ang kanyang braso. Ang higpit ng hawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Tama na, Celestina, bulong ni Nico, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Bianca is now the face of Valderrama Foods. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakakuha ng pinakamalaking investment sa kasaysayan ng kumpanya. Ikaw ano, ang ginawa mo? Bukod sa paggastos ng pera ko para sa tatay mong driver na laging nasa ospital, pera mo napahagulgol na si Celestina. Nico, kinalimutan mo na. Ba ibinalat kayo ko ang lahat para sa'yo? Ibinenta ng tatay ko ang huling lupa namin sa Davao para lang magkaroon ka ng puhunan?
Ako ang nagpuyat sa mga recipe ng kumpanyang ito habang ikaw ay nag-aaral pa lang. Paano mo nasasabing pera mo lang ito? Hinarap ni Nico ang mga reporter, ang kanyang muka ay biglang naging seryoso at tila isang biktima. Mga kaibigan, humihingi ako ng paumanhin sa eksenang ito. Ang babaeng ito, si Celestina, ay hindi na bahagi ng aking buhay at ng kumpanya. Sa katunayan, kasalukuyan siyang iniimbestigahan dahil sa paglustay ng pondo ng Valderrama Foods. Ginamit niya ang posisyon niya bilang asawa ko para magnakaw ng pera para sa sarili niyang pamilya. Kaya naman ngayong gabi, Formal ko ng inan, unsyo ang aming paghihiwalay. Magnanakaw ng laki ang mga mata ni Celestina. wala akong dinanakaw. Kayo ang nagnanakaw sa akin. Kayo ang nagnakaw ng 10 taon ng buhay ko. Security, ilabas ang babaeng yan, utos ni Doña Remedios. Dahas na hinila si Celestina ng dalawang malalaking lalaki. Pilit siyang nanlaban, ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa carpet. Ang kanyang sigaw ay pilit na nilulunod ng malakas na palakpakan para sa bagong power couple ng Davao. Nang makarating sila sa lobby, itinulak siya palabas ng hotel. Bumubuhos ang ulan sa labas kasing bagsik ng emosyong nararamdaman niya. Bumagsak si Celestina sa semento, ang kanyang mamahaling gown ay nabasa ng putik. Ang maliit na asul na kahon na naglalaman ng sapatos ng kanyang anak ay tumalsik sa kanal, unti-unting tinatangay ng agos. Ang anak ko, bulong niya habang pilit na kinakapa ang kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng matinding kiro, hindi lamang sa kanyang puso kundi sa kanyang puson. Ang takot na mawala ang tanging natitira sa kanya ay mas matindi pa sa hiya na dinanas niya sa loob. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Sa nanginginig na mga kamay, sinagot niya ito. Ito ang nurse mula sa dialysis center ng kanyang ama. Hello? Ma'am Celestina Simangkulas. Po, biglang bumaba ang blood pressure at nawalan ng malay. Kailangan po siyang ilipat sa ICU ngayon din, pero sabi po ng admin, hinarang daw po ni Sir Nico ang credit card ninyo. Hindi po namin siya maipasok hanggat walang deposit. Nanigas ang buong katawan ni Celestina. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit mas masakit ang katotohanang sumampal sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ngayon pati ang buhay ng kanyang ama ay nasa kamay ng lalaking nagtaksil sa kanya. Tumingin si Celestina sa naglalakihang ilaw ng hotel sa billboard kung saan nakapaskil ang muka ni Nico at Bianca. Isang bagong klaseng determinasyon ang sumibol sa gitna ng kanyang pait. Pinahid niya ang kanyang luha gamit ang maruming kamay. Nico, Remedios, Bianca? Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bato. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Ang danggal ko, ang pera ko, ang pamilya ko. Pero ang isang bagay na hindi ninyo alam na meron ako, yon ang sisira sa inyong lahat. Dahan-dahang tumayo si Celestina sa gitna ng ulan. Hindi na siya ang mahina at masunuring asawa. Sa bawat patak ng ulan, tila hinuhugasan ang kanyang pagiging tapat sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang Valderrama Foods ay nagsimula sa dugo at pawis ng kanyang pamilya at sisiguraduhin niyang sa dugo at pawis din ito mababawi. Lalaban ako, bulong niya sa hangin. Para sa tatay ko, para sa anak ko, at para sa sarili ko. Ang bawat hakbang ni Celestina Pawi sa Barangay 5A ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mamahaling gown na kulay pilak na binili niya pa sa isang sikat na designer para sa anibersaryo nila ni Nico ay punong-puno na ngayon ng putik at mansa ng ulan. Sa paningin ng mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintanang gawa sa tagpi-tagping, yero hindi na siya ang reyna ng Valderrama Foods. Isa na lamang siyang basang sisiw na itinapon mula sa palasyo. Bitbit niya sa kanyang nanginginig na kamay ang maliit na asul na sapatos na nakuha niya mula sa kanal. Marumi na ito, basang-basa at tila sumasalamin sa kinabukasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Celestina, Diyos, kung anong nangyari sa'yo?
Iha. Mabilis na lumapit si Aling Nena, ang matandang tindera sa sari-sari store na malapit sa maliit na bahay ng kanyang ama. Sa kabila ng dilim at amoy ng basura sa paligid, ang init ng kamay ni Aling Nena ay tila unang kumot na bumalot sa naninigigas na katawan ni Celestina. Aling Nena? Si tatay po. Nasa ospital. Nang hihinang sagot ni Celestina bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa basang semento, ang kanyang hikbi ay sumabay sa tilaok ng mga manok sa paligid. Nabalitaan namin ang nangyari sa TV, Iha. Ang walang hiyang Nico na yan, akala mo kung sinong malinis sa tatay mo naman nang galing ang puhunan nila galit na bulalas ng matanda habang tinutulungan siyang tumayo. Halika, pumasok ka muna sa loob. Huwag mong hayaang matuyo ang ulan sa katawan mo. Masama yan sa dinadala mo. Napatigil si Celestina. Paano niyo po nalaman? Nabuntis ako. Iha, matanda na ako. Ang mga mata ng isang buntis, kahit gaano pa kapuno ng luha, ay may ibang ningning. At kitang-kita ko yan sa'yo, malambot na sabi ni Aling Nena. Sa loob ng maliit at barong-barong na bahay ng kanyang tatay, lalong naramdaman ni Celestina ang pait ng kanyang sitwasyon. Dito siya lumaki. Dito siya nangarap kasama si Nico noong wala pa silang kahit na ano kundi ang ambisyon at ang lumang jeepney ng kanyang tatay. Nayon, pagkalipas ng 10 taon, bumalik siya dito. Hindi bilang matagumpay na babae, kundi bilang isang biktima ng sarili niyang pagtitiwala. Hindi nagtagal tumuloy si Celestina sa pampublikong ospital kung saan dinala ang kanyang ama. Ang amoy ng alcohol at ang ingay ng mga gulong ng stretcher ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa hallway ng ICU, nakita niya ang kanyang ama sa loob ng glass window. Maraming tubo ang nakakabit dito at ang monitor ay naglalabas ng mahihinang tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng matanda. Nurse, nasaan po ang doktor? Kailangan na po siyang ma-admit ng maayos pakiusap ni Celestina sa nursing station. Ang nurse ay tumingin sa kanya ng may halong awa at pag-aalinlangan. Ma'am, as per record po, ang account holder na si Mr. Nico Valderrama ay nag-issue ng stop payment sa lahat ng cards nyo. At ang guarantee letter mula sa kumpanya ay binawi na rin po kanina lang. Ma'am, kailangan po ng initial deposit na 50,000 para magtuloy-tuloy ang mga gamot sa ICU. 50,000. Nung nakaraang linggo, ang halagang yon ay pambili lang niya ng isang pares ng sapatos o panggastos sa isang hapunan. Ngunit ngayon, yun na ang halaga ng buhay ng kanyang ama. Kinalubkob ni Celestina ang kanyang bag. Wala siyang cash. Ang kanyang mga alahas na suot ay kinuha na rin sa kanya ni Doña Remedios bago siya itulak palabas ng hotel. Sa madaling salita ay ninakawan siya sa harap ng maraming tao. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ang singsing, ang simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng isang dekada. Marahas niyang hinubad ito, ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa sanglaan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng ospital. Huwag mo nang ituloy yan, Celestina. Masyadong mura ang singsing na yan para sa buhay ni Mang Kulas. Napalingon si Celestina. Si Nico. Nakatayo ito sa dulo ng hallway, suot pa rin ang kanyang taksido, ngunit wala na si Bianca sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay tila isang estranged o malamig mapang-api at puno ng kapangyarihan. Nico! Ang boses ni Celestina ay puno ng galit. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang ginaan niyo sa akin? Dahan-dahang lumapit si Nico, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ng ospital ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Celestina. Huminto siya sa harap ng asawa at tumingin sa glass window kung saan naroon ang ama ni Celestina. Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon, sabi ni Nico nang hindi tumitingin sa kanya. Ayokong mamatay ang tatay mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Alam nating dalawa na wala kang pera. Wala kang pamilyang tutulong sa'yo kundi ang mga tambay sa barangay 5A. Kinuha ni Nico ang isang folder mula sa kanyang secretary na kanina pa pala nasa likod niya.
Inilabas niya ang isang dokumento, ang Divorce and Waiver of Claims Agreement. Pirmahan mo ito, Celestina. Kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng bill ng tatay mo hanggang sa makalabas siya ng ospital. Bibigyan din kita ng 1 milyong piso para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa Davao. Malayo sa amin ni Bianca. Nanginig ang mga kamay ni Celestina habang binabasa ang dokumento. Hindi lang ito basta divorce. Nakasulat dun na inaamin niya ang lahat ng akusasyon ng embezzlement at sumasang-ayon siyang wala siyang anumang karapatan sa Valderrama Foods, ang kumpanyang siya ang nagpangalan at nagbuo ng mga recipe. At ang anak ko bulong ni Celestina habang nakahawak sa kanyang tiyan. Papapirmahin mo ako nito habang dala ko ang anak mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nico, anak. Hanggang ngayon ba, Celestina, ay nananaginip ka pa rin? Sabi ng doktor, imbisible yan. Kung buntis ka man, sigurado ka bang sa akin yan? O baka naman plano mo lang itong gamitin para makahingi ng mas malaking pera? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nico. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Nanlaki ang mga mata ni Nico sa gulat. Hindi niya akalaing ang mahinang si Celestina ay gagawin yon sa kanya. Huwag mong babastusin ang pagkatao ko, Nico, sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan sa gitna ng kanyang kahinaan. 10 taon akong naging tapat sa iyo, ibinigay ko ang lahat. At ngayon, gagamitin mo ang buhay ng tatay ko para lang nakawan ako ng karapatan. Huminga ng malalim si Nico, pinahid ang gilid ng kanyang labi, at lalong naging madilim ang kanyang paningin. May 3 oras ka para mag-isip, Celestina. Kapag hindi mo pinirmahan yan bago mag-2:00 ng gabi, ititigil ng ospital ang mga makina. Ikaw ang papatay sa sarili mong ama dahil sa pride mo. Tinalikuran siya ni Nico, iniwan ang dokumento sa ibabaw ng upuan. Naiwang mag-isa si Celestina sa madilim na hallway. Tumingin siya sa kanyang ama pagkatapos ay sa dokumento at huli sa kanyang tiyan. Ang kirot sa kanyang puson ay muling bumalik, tila nagpapaalala na may isa pang buhay na nakadepende sa bawat desisyon niya. Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay binigyan siya ng isang pagpipilian na parehong may dalang kamatayan, ang kamatayan ng kanyang danggal o ang kamatayan ng kanyang ama. Ngunit sa gitna ng desperasyon, napansin ni Celestina ang isang lalaking naka-Amerikana may bitbit na lumang briefcase na kanina pa nakatayo sa anino ng exit door. Ang lalaki ay tumango sa kanya isang tila tahimik na senyales. Hindi alam ni Celestina, ngunit ang gabing ito ay hindi pala pagtatapos. Ito ang simula ng isang lihim na matagal nang ibinaon ng pamilya Valderrama. Isang lihim na nakasulat sa dugo at lupa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila bawat segundo ng orasan na bumibilang patungo sa hating gabi. Hawak ni Celestina, ang panulat ang dulo nito ay bahagyang nakadiin sa linyang dapat niyang pirmahan. Isang pirma na lang at maililigtas niya ang kanyang ama. Ngunit ang isang pirmang yon ay katumbas din ng paglilibing sa kanyang sarili sa isang kasinungalingang habambuhay na dudungis sa kanyang pangalan. Ma'am Celestina, 10 minuto na lang po. Kailangan na naming isara ang billing para sa shift na ito, sabi ng secretary ni Nico na si Marissa na nakatayo sa kanyang tabi na tila isang buwetre ing naghihintay ng biktima. Sabi ni Sir Nico ito na ang huling pagkakataon nyo. Huwag nyo nang pairalin ang pride, ma'am. Isipin niyo ang tatay niyo. Tiningnan ni Celestina ang kanyang ama sa loob ng ICU. Ang matanda ay tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Naalala niya ang mga araw na kahit pagod mula sa pamamasada ng jeepney, laging may dalang paborito niyang tinapay ang tatay niya. Ang mga kamay na yon na ngayon ay puno ng mga tubo, ang mga kamay na nagbuhat sa kanya noong bata pa siya, ang nagbenta ng huling ari-arian para lang matupad ang pangarap ni Nico. Tatay, patawarin mo ako, bulong ni Celestina. Nanginginig ang kanyang kamay. Ibaba na sana niya ang panulat nang biglang bumukas ang pintuan ng hallway.
Isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ang pumasok. Sila ay suot ang mga simpleng t-shirt, ang ilan ay may mansapan ng langis sa kamay, at ang iba ay nakasuot ng tsinelas na pudpod na. Sila ang mga driver ng jeepney sa Barangay 5A, ang mga kasamahan ng kanyang ama sa kalsada sa loob ng 3 dekada. Sa unahan nila ay si Aling Nena bitbit ang isang lumang plastic bag na puno ng kung ano. Celestina, "Wag mong pirmahan yan." Sigaw ni Mang Boy ang pinakamatandang driver sa grupo. Nagulat si Marissa. Sino kayo bawal ang maraming tao rito? Hindi sila pinansin ni Aling Nena. Lumapit siya kay Celestina at inilapag ang plastic bag sa upuan. Pagbukas nito, bumuhos ang mga lukot na 20 pesos, 50 pesos at mga barya. Mayroon ding mga subreng, may sulat kamay na pangalan. Ito ang inipon naming mga kapitbahay mo, Celestina. Sabi ni Aling Nena ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Nang mabalitaan namin ang ginawa ng walang hiyang Valderrama na yan, nag-ambagan kami. Ang mga driver nag-donate ng kalahati ng boundary nila ngayong araw. Ang mga tindera sa palengke nagbigay ng kinita nila sa hapon. Hindi man ito umabot ng 50,000 pero sapat na ito para sa deposit na yung gabi. Napatakip ng bibig si Celestina. Ang kanyang luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi niya akalaing ang mga taong tinuring niyang malayo na sa kanyang buhay noong siya ay nasa mansyon pa ay sila pa ang magiging salbabida niya sa gitna ng unos. Anong kabulastugan ito? Iritableng sabi ni Marissa. Barya-barya, akala niyo ba ay sapat na yan? Ang kailangan ni Mr. Valderrama ay ang pirma ni Celestina. Ang kailangan ni Nico ay ang patahimikin si Celestina dahil takot siyang malaman ng mundo ang totoo muling sigaw ni Mang Boy. Huwag kang matakot, anak ni Kulas. Kami ang pamilya mo rito. Hindi namin hahayaang mamatay si Kulas nang dahil sa pananakot ng mga Valderrama. Dahan-dahang binitawan ni Celestina ang panulat. Tumingin siya kay Marissa nang may bagong lakas. Ibalik mo ito kay Nico. Sabihin mo sa kanya ang buhay ng tatay ko ay hindi nabibili ng pera niya at ang dangal ko hinding-hindi niya makukuha kahit ubusin pa niya ang lahat ng laman ng bangko niya. Magsisisi ka, Celestina. Mamamatay ang tatay mo, sigaw ni Marissa bago padabog na lumabas ng hallway. Nang makaalis ang secretary, muling binalot ng kaba si Celestina. Alam niyang hindi sapat ang perang inipon ng mga kapitbahay para sa mahabang gamutan. Ngunit sa pagkakataong yon, lumapit ang lalaking naka-Amerikana na kanina pa nagmamasid sa anino. Attorney Jose de la Rosa, pagpapakilala ng lalaki. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may autoridad. Dating abogado ng biyenan mo si Don Vicente Valderrama. Napakunot ang noo ni Celestina. Attorney, bakit po kayo nandito? Inilabas ni Attorney Jose ang isang lumang dokumento mula sa kanyang briefcase. Dahil bago mamatay si Don Vicente, may iniwan siyang tagubilin sa akin. Sinabi niya na kapag dumating ang araw na itaboy ka ng sarili niyang anak at asawa, dapat kong ibigay sa iyo ito. Ibinigay niya kay Celestina ang isang kopya ng Articles of Incorporation ng Valderrama Foods. Tingnan mo ang Section 4, Celestina. Ang lupa kung saan nakatayo ang main factory sa Davao at ang unang bodega ng kumpanya ay nakapangalan pa rin sa tatay mo kay Mang Kulas. At ayon sa orihinal na kasunduan, ang kontribusyong yon ay katumbas ng 49% ng shares ng kumpanya. Hindi yon pwedeng bawiin ni Nico dahil ang lupa ay hinding-hindi na ilipat sa pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Ibig sabihin, hindi ako basta asawa lang, ikaw ang tunay na may-ari ng kalahati ng imperyong pinagyayabang nila, Celestina, seryosong sabi ni Attorney Jose. At higit pa riyan, may isang trust clause na inilaan si Don Vicente para sa magiging unang apo niya. Isang 2% na magbibigay ng majority control sa sinumang hahawak nito. Hinawakan ni Celestina ang kanyang tiyan. Ang 2% yon, ang kanyang anak ang susi.
Bakit ngayon niyo lang ito sinabi? Tanong ni Celestina. Dahil kailangan kong masigurado na may tapang ka ng lumaban. Kung ibinigay ko ito sa'yo noong sunod-sunuran ka pa kay Nico, siguradong nanakawin lang nila ito sa'yo, sagot ng abogado. Ngayon, Celestina, nasa iyo ang alas, pero mag-ingat ka. Alam ni Bianca Lim ang tungkol sa shares na ito. Yan ang dahilan kung bakit desperado silang paalisin ka at palabasing magnanakaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Celestina. Hindi na lang ito tungkol sa pagligtas sa kanyang tatay. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanila. Ang pawis ng tatay niya sa pamamasada, ang lupang binungkal nito at ang mga recipe na binuo niya sa maliit nilang kusina. Lahat ng yon ay kinuha ni Nico at Bianca ng walang pasabi. Attorney, ano kailangan kong gawin? Tanong ni Celestina, ang kanyang mga mata ay nagniningas na ngayon sa determinasyon. Sa ngayon, gamitin natin ang perang ito para sa tatay mo. Bukas na bukas magsasampa tayo ng injunction para pigilan ang anumang transaksyon sa Valderrama Foods. Pero kailangan nating magmadali. Ang kasal ni Nico at Bianca ay hindi lang para sa pag-ibig, ito ay para pagsamahin ang kanilang mga assets bago mo malaman ang totoo. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na isa sa mga driver na kasama sa grupo ay dahan-dahang lumabas at may tinawagan sa cellphone. Sir Nico, nandito ang lumang abogado ni Don Vicente. May hawak silang dokumento bulong ng driver sa kabilang linya. Sa kabilang dulo, nabitawan ni Nico ang kanyang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay namutla. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng ospital na hawak ang papel na yan. Gawin mo ang lahat, naiintindihan mo pagbaba ng telepo, no tumingin si Nico kay Bianca na nakahiga sa kama. Alam na niya, Bianca. Alam na ni Celestina ang tungkol sa lupa. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Edi gawin natin ang plano B. Kung ayaw niyang makuha sa pirma, kunin natin sa dahas. Pagkatapos ng lahat, aksidente namang namamatay ang mga tao sa Barangay 5A, di ba? Samantala sa loob ng ospital. Hinawakan ni Celestina ang kamay ng kanyang ama. Tatay, kaunting tiis na lang. Mababawi rin natin ang lahat. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa mundong pinamumunuan ng mga taong tulad nila. Ngunit sa labas ng ospital, isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng entrance. Ang mga anino sa loob nito ay handa ng sumalakay. Celestina, kailangang makaalis na tayo rito. Ngayon din, ang boses ni Attorney Jose ay gumaralgal sa seryosong babala habang mabilis na hinahila si Celestina patungo sa fire exit ng ospital. Halos hindi makahinga si Celestina sa bilis ng pangyayari. Isang itim na van ang nakita niyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng main entrance at alam niyang hindi sila doon para maghatid ng pasyente. Bakit po tayo tumatakas ang tatay ko? Umiiyak na tanong ni Celestina habang pilit na sumasabay sa mabibilis na hakbang ng abogado. Ligtas ang tatay mo sa loob, maraming saksi roon dahil sa mga kasamahan niyang driver. Pero ikaw, Celestina, ikaw ang target nila. Kapag nakuha nila ang dokumentong ito, wala na tayong laban, paliwanag ni Attorney Jose habang maingat na sumisilip sa gilid ng pintuan. Sumakay sila sa isang naghihintay na tricycle sa labas ng back exit. Sa bawat kanto na nilalampasan nila sa madilim na eskinita ng Davao, tila nararamdaman ni Celestina na may nakamasid sa bawat galaw nila. Hindi sila tumuloy sa Barangay 5A. Sa halip, dinala siya ni Attorney Jose sa isang maliit at lumang klinik sa kabilang distrito. Anong gagawin natin dito, Attorney? Tanong ni Celestina habang yakap-yakap ang sarili sa lamig. Dito natin malalaman ang katotohanan tungkol sa sinasabi mong himala, sagot ng abogado. Sa loob ng klinik, isang matandang babae ang naghihintay, si Nurse Elena, ang dating head nurse ng Valderrama Family Doctor na si Dr. Galvez. Nang makita ni Nurse Elena, si Celestina agad itong napayoko ng may halong hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako, Celestina. Matagal ko itong itinago dahil sa takot sa pamilya Valderrama. Pero ngayong wala na si Don Vicente, hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya ko. Nurse Elena,
Anong ibig ninyong sabihin, kabado ang boses ni Celestina? Inilabas ni Nurse Elena ang isang lumang logbook at ilang piraso ng reseta. 5 taon, Celestina. 5 taon kang pinainom ni Nico ng mga vitamins na galing kay Dr. Galvez, di ba? Sinasabi niya sa yon, para yon sa pagpapatibay ng iyong katawan para mabuntis ka. Tumango si Celestina. Opo, gabi-gabi niyang tinitiyak na naiinom ko yon. Sinasabi niya, para ito sa pangarap nating baby Celestina. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawala ng nurse. Ang mga gamot na yon, hindi yon vitamins. Yon ay mga hormone suppressants at high-dosage contraceptives na hinaluan ng pampakalma. Sinabotahe nila ang katawan mo, Celestina. Ginawa nilang imposible na mabuntis ka habang iniinom mo ang mga gamot na yon. Tila huminto ang mundo ni Celestina sa narinig. Ang bawat gabi na buong pagmamahal niyang tinatanggap ang gamot mula kay Nico ay tila mga saksak na bumabaon sa kanyang puso ngayon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking tinuring niyang mundo, ay siya palang unti-unting pumapatay sa kakayahan niyang maging ina. Bakit? Nanghihinang tanong ni Celestina. Bakit nila gagawin yun? Dahil ayaw ni Doña Remedios na magkaroon ng anak ang isang driver's daughter na tulad mo. Sagot ni Attorney Jose. Natatakot silang magkaroon ng legal na tagapagmana na may dugong Ramos. At si Bianca, matagal na siyang kasabwat. Siya ang nag-uutos kay Dr. Galvez kung anong timpla ng gamot ang ibibigay sa'yo. Pero paano po ako nabuntis ngayon? Hawak ni Celestina ang kanyang tiyan, tila pinoprotektahan ng munting buhay sa loob. Dahil nitong huling 3 buwan, naging kampante na sila, paliwanag ni Nurse Elena. Inisip nilang tuyot na ang matres mo dahil sa 5 taong gamutan. Itinigil nila ang pagbibigay ng suppressant para ihanda ang plano nilang pagpapalabas na baog ka talaga at kailangang i-divorce. Ngunit hindi nila inaasahan na bibilis ang pag-recover ng katawan mo. Ang sanggol na yan, tunay na milagro yan, Celestina. Nilabanan ng batang yan ang lahat ng lason sa katawan mo. Napahagulol si Celestina. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng poot at pagmamahal. Poot para sa asawang tinalikuran ng sariling dugo, at pagmamahal para sa anak na pilit na kumapit sa kabila ng lahat. Ang mga hayop sila, bulong ni Celestina ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ginamit nila ang pangarap ko para sirain ako. May higit pa riyan, Celestina, seryosong, sabi ni Attorney Jose habang inilalapag ang isang USB drive sa mesa. Nakuha ko ito sa files ni Don Vicente bago siya mawala. Dito nakatago ang ebidensya ng mga peking medical records mo at ang transaksyon ni Bianca Lim sa mga kumpanya sa abroad para ilabas ang pera ng Valderrama Foods. Biglang nakarinig sila ng malakas na katok sa pinto ng klinik. Buksan niyo to! Alam naming nandyan kayo. Isang baritonong boses ang sumigaw mula sa labas. Nagkatinginan sila Attorney Jose at Nurse Elena. Ang mga tauhan ni Nico ay mabilis na nakahanap sa kanila. Celestina, kunin mo ang USB na ito. Itago mo utos ni Attorney Jose habang itinutulak siya patungo sa maliit na bintana sa likod. Pumunta ka sa simbahan ng San Pedro. Hanapin mo si Father Gabriel. Doon ka muna magtago. Hindi nila papasukin ang simbahan. Paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Hindi nila ako sasaktan dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang orihinal na titulo ng lupa sagot ng abogado. Takbo, Celestina. Takbo para sa anak mo. Tumalon si Celestina mula sa bintana patungo sa madilim at maputik na eskinita. Rinig niya ang pagbagsak ng pinto at ang sigawan sa loob. Takot, pagod at gutom, lahat yon ay kinalimutan niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang munting tibok ng puso sa kanyang sinapupunan at ang USB na hawak niya. Habang tumatakbo sa ilalim ng ulan, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tingin mo ba ay matatakasan mo kami, Celestina? Tingnan mo ang cellphone mo.
may pinadala akong regalo. Nanginginig na binuksan ni Celestina ang link sa message. Isang live video feed ang lumabas. Naroon ang kanyang ama, si Mangkulas, sa loob ng ICU. Ngunit may isang taong nakatayo sa tabi ng makina ng oxygen, isang lalaki nakasuot ng pang-maintenance na may hawak na gunting. Isang maling galaw mo, Celestina, at puputulin namin ang huling hininga ng tatay mo. Ibigay mo ang USB o ililibing mo ang tatay mo bukas. Napatigil si Celestina sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha kasing lupit ng pagpipili ang nasa harap niya. Ang katotohanan ba na magpapabagsak sa mga Valderrama o ang buhay ng kanyang ama? Sa di kalayuan nakita niya ang anino ni Bianca Lim na bumababa mula sa isang sasakyan, may hawak na payong at nakangiti ng mapait sa kanya. Game over! Celestina, malakas na, sabi ni Bianca sa gitna ng ulan. Akin na ang USB. Akin na ang USB, Celestina. Huwag mo nang hintaying mawala ng hininga ang tatay mo. Bago ka matuto, ang boses ni Bianca ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit ng Davao. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang malapad at itim na payong walang bahid ng dumi habang si Celestina ay nakaluhod sa putikan basang-basa at nanginginig. Sumingin si Celestina sa screen ng kanyang cellphone. Ang lalaking nakasuot ng pang-maintenance ay dahan-dahang inilalapit ang gunting sa tubo ng oxygen ni Mangkulas. Ang puso ni Celestina ay tila sasabog sa dibdib. Sa isang sandali, naisip niyang sumuko. Naisip niyang ibigay na lang ang lahat para lang makasigurado na humihinga pa ang kanyang ama bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang mga salita ni Attorney Jose Gawin, mo ito para sa anak mo. Huminga ng malalim si Celestina. Pinahid niya ang putik sa kanyang mukha at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsunod at takot ay naging matigas na parang bakal. Tingin mo ba, Bianca, kapag ibinigay ko sa iyo ang USB na ito, hahayaan niyo kaming mabuhay ng tatay ko? Ang boses ni Celestina ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig at puno ng panunuya. Napatigil si Bianca. Bahagyang kumunot ang kanyang no. Alam nating dalawa ang ugali ni Nico. At masalam ko ang ugali mo, pagpapatuloy ni Celestina habang dahan-dahang humahakbang palapit kay Bianca. Kapag nakuha niyo na ang ebidensyang ito, wala nang rason para itira niyo pa kami. Ang tatay ko ay isang pabigat at ako ay isang banta. Kaya bakit ko ibibigay sa iyo ang tanging alas ko? Anong ibig mong sabihin, asik ni Bianca? Pinapatay mo ang sarili mong ama? Hindi ngumiti ng mapait si Celestina. Dahil alam ko na hindi niyo pwedeng patayin si Mangkulas hanggat hindi niyo nakukuha ang pirma ko para sa lupa. At ang lupang iyon, hindi ko pipirmahan hanggat hindi ko nakikitang ligtas ang tatay ko sa labas ng ospital na yan. Biglang nanlisik ang mga mata ni Bianca. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Celestina. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahawakan ni Celestina ang kanyang braso. Ang higpit ng hawak ni Celestina ay sapat na para mapangiwi ang babaeng akala ay hawak na niya ang tagumpay. Huwag mo na akong susubukan muli, Bianca. Hindi na ako ang babaeng pwedeng itulak-tulak lang sa putikan. Bulong ni Celestina sa tenga nito. Biglang narinig ang malakas na bisina ng mga jeepney. Mula sa dulo ng kalsada, mabilis na dumating ang 3 jeep na puno ng mga driver mula sa Barangay 5A. Kasama si Attorney Jose na himalang nakatakas mula sa klinik. Celestina sakay, sigaw ni Mang Boy. Pinitawan ni Celestina ang braso ni Bianca at mabilis na tumakbo patungo sa naghihintay na jeep. Bago pa makahuma ang mga tauhan ni Bianca na nasa loob ng itim na van, mabilis nang humarurot ang mga jeepney, hinarangan ng daraanan ng mga humahabol sa kanila. Dinala nila si Celestina sa ligtas na lugar sa loob ng lumang kumbento ng San Pedro Church, kung saan naghihintay si Father Gabriel, isang matalik na kaibigan ng pamilya Ramos. Doon sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga kandila, muling binuksan ni Attorney Jose ang usapin tungkol sa tunay na nangyari sa pamilya Valderrama. Celestina,
May kailangan kang malaman tungkol sa pagkamatay ni Don Vicente panimula ng abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Akala ko po ay atake sa puso ang kinamatay ng biyenan ko, tanong ni Celestina habang pinatutuyo ang kanyang buhok ng tuwalya. Iyon ang pinalabas nila sagot ni Attorney Jose. Pero ang totoo, nalaman ni Don Vicente ang tungkol sa ginagawa nilang sabotahe sa iyo. Nalaman niyang nilalason ka ni Nico at Bianca ng mga gamot para hindi ka mabuntis. Galit na galit si Don Vicente. Balak niyang baguhin ang kanyang testamento para ibigay sa iyo ang direktang kontrol sa 49% ng share at ang leda ng kapangyarihan si Nico. Napatakip ng bibig si Celestina. Ibig sabihin, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Nico at ng kanyang ama sa loob ng opisina. Nakita iyon ng isa sa mga kasambahay, ngunit binayaran siya ni Doña Remedios para manahimik. Sa gitna ng sigawan, inatake si Don Vicente. At sa halip na tawagan agad ang ambulance, hinayaan ni Nico at Bianca na lumipas ang mahahalagang minuto hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang matanda. Hinayaan nilang mamatay ang sarili nilang ama para lang hindi mabago ang will. Napasandal si Celestina sa pader. Ang put na nararamdaman niya ay tila naging isang apoy na gustong sunugin ang lahat ng alaala niya kay Nico. Hindi lang pala siya ang biktima. Pati ang sariling ama ni Nico ay itinuring nitong kaaway para sa pera at kapangyarihan. Ang mga hayop sila. Bulong ni Celestina habang humahaplos sa kanyang tiyan. Pinatay nila ang lolo ng anak ko. Kaya kailangan nating mag-ingat, Celestina, babala ni Attorney Jose. Hindi lang lupa ang pinag-uusapan dito. Pinoprotektahan nila ang isang krimen. At na yung nasa iyo ang USB, hawak mo ang ebidensya na magpapatunay na ang pagkamatay ni Don Vicente ay hindi natural. Biglang bumukas ang pinto ng kumbento. Pumasok si Father Gabriel, may dalang maliit na telebisyon. Celestina, attorney, tingnan niyo ito. Sa balita, lumabas ang mukha ni Nico Valderrama, nakasuot ng puting suit at sa tabi niya ay si Bianca Lim na nakasuot ng isang napakagandang engagement gown. Sila ay nasa isang biglaang press conference sa gitna ng gabi. Sa harap ng lahat, sabi ni Nico sa screen, ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Nais ko pong i-anunsyo na opisyal na kaming magpapakasal ni Bianca Lim sa darating na Sabado. Ito ay hindi lamang pagsasama ng aming mga puso, kundi pagsasama rin ng Valderrama Foods at ng Lim Global Resources. At tungkol naman sa dating asawa kong si Celestina, nais ko pong ipaalam na siya ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas dahil sa pagnanakaw ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Kung sino man ang makapagtuturo sa kanya, may nakahandang malaking pabuya. Nanginig ang mga kamay ni Celestina habang tinitingnan ng lalaking minahal niya ng 10 taon na ngayon ay itinuturing siyang isang kriminal. Sa Sabado, bulong ni Celestina. Gusto nilang madaliin ang kasal para makuha ang assets bago tayo makakilos. Tumingin si Celestina kay Attorney Jose. Attorney, may 3 araw pa tayo. Hindi ko hahayaang matuloy ang kasal na yan. Hindi ko hahayaang ang pangalan ng mga Valderrama ay gamitin sa kanilang kasamaan. Anong plano mo, Celestina? Tanong ng abogado. Lumingon si Celestina sa krus na nasa loob ng kumbento. Ang kanyang muka ay puno na ng determinasyon. Sabi ni Nico, magnanakaw ako, di ba, Eddie? Nanakawan ko sila. Nanakawan ko sila ng pagkakataong maging masaya sa harap ng maraming tao. Hinawakan ni Celestina ang USB drive ng mahigpit. Gagamitin natin ang 3 araw na ito para tipunin ang lahat ng pwedeng sumabog sa mukha nila. At sa Sabado sa mismong araw ng kasal nila, doon ko ipapakita sa kanila kung sino ang tunay na tagapagmana ng Valderrama Foods. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang masakit na realidad ang muling sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang ama. Attorney, kailangan nating ilabas si tatay sa ospital na yan. Ngayon din. Gagamitin natin ang mga kaibigan natin driver. Kung kailangan dumaan tayo sa pader, gagawin natin.
Habang naghahanda sila, hindi alam ni Celestina na sa loob ng mansion ng mga Valderrama, may isang lihim na tawag na natanggap si Bianca. Sigurado ka ba, Bianca, kung malalaman ito ni Nico? Pareho tayong patay, sabi ng boses sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Bianca, habang tinitingnan ang kanyang bagong singsing. Basta siguraduhin mong hindi nagigising si Mangkulas bukas ng umaga. Kapag wala na ang matanda, wala nang rason si Celestina para lumaban. 2:00 ng madaling araw. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig sa loob ng lumang silid ng kumpesto ay ang mabilis na pagpindot ni Celestina sa mga keys ng isang hiniram na laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa tabi niya si Attorney Jose ay abala sa pag-aaral ng mga luma at bagong dokumento. Sabi ko na nga ba, bulong ni Celestina habang tinititigan ng isang spreadsheet na puno ng mga pulang numero. Anong nahanap mo, Celestina? Tanong ni Attorney Jose. Attorney, tiningnan ko ang mga internal records ng kumpanya gamit ang lumang administrator password na ako mismo ang gumawa noong nagsisimula pa lang kami. Nakita ko ang mga transaksyong ipinapasok ni Bianca Lim. Ang sinasabi nilang Lim Global Resources na magliligtas sa Valderrama Foods, isang malaking kasinungalingan. Itinuro ni Celestina ang screen. Ang kumpanya ng mga Lim sa Singapore ay matagal ng bankrupt. Ang ginagawa ni Bianca ay ginagamit niya ang pangalan ng pamilya niya para makakuha ng tiwala. Pero ang totoo, kumuha siya ng mga loan sa iba't ibang bangko gamit ang assets ng Valderrama Foods bilang collateral. Ang perang pumapasok sa kumpanya natin ay hindi investment. Ito ay utang na tayo ang magbabayad, habang ang malaking bahagi ng cash ay inililipat niya sa mga personal niyang account sa abroad. Ibig sabihin, ninanakawan niya ang kumpanya habang nagpapanggap na tagapagligtas, gulat na sabi ng abogado. Higit pa riyan, attorney. Nakita ko rito na pinapapirmahan niya kay Doña Remedios ang mga dokumentong naglalagay sa personal na ari-arian ng biyenan ko bilang garantiya sa mga utang na ito. Niloloko niya si Mama. Sinasabi niya sigurong kailangan ito para matakpan ang pagnanakaw na ibinibintang nila sa akin. Isang mapayat na tawa ang kumawala kay Celestina. Ang maskara ng mga Valderrama, ang imahe ng isang matagumpay at marangal na pamilya ay unti-unti nang natituklap. Sa loob ng mansyon, ang bawat isa ay may kanya-kanyang laro ng panlilinlang. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pananaliksik nang tumunog ang walkie-talkie ni Mang Boy na nasa labas ng simbahan para magbantay. Celestina, attorney. May mga kahina-hina lang sasakyan na pumasok sa hospital zone. Mukhang itutuloy nila ang banta sa tatay mo. Tumayo ang balahibo ni Celestina. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi, attorney. Kailangan na nating ilabas si tatay ngayon din. Sa ilalim ng kadiliman 5 jeepney ang dahan-dahang pumarada sa magkakaibang dulo ng pampublikong ospital. Hindi ito ordinaryong biyahe. Ang bawat driver ay may bitbit na determinasyon. Gumawa sila ng isang distraction. Sa kabilang dulo ng kalsada, sabay-sabay na nagbusina ang mga jeepney at nagsigawan ang mga driver na tila may nag-aaway, kaya naman ang mga security guard at ang mga tauhan ni Nico na nagbabantay sa entrance ay napatakbo doon. Habang abala ang lahat, si Celestina na nakasuot ng pang-nurse na uniforme at face mask ay mabilis na pumasok sa back entrance kasama si Attorney Jose at 2 malalakas na driver. Narating nila ang ICU. Nakita ni Celestina ang lalaking nakasuot ng pang-maintenance na dahan-dahan nang binubuksan ang pinto ng silid ng kanyang ama. Hawak nito ang isang maliit na syringe, hindi na gunting, isang lason na ituturok sa swero ni Mangkulas. Huwag sigaw ni Celestina. Lumingon ang lalaki na gulat. Bago pa ito makakilos, babilis siyang hinarang at pinabagsak ni Mang Boy at ng isa pang driver. Nagkaroon ng maikling kaguluhan, ngunit dahil sa karanasan ng mga driver sa kalsada, mabilis nilang nadisarmahan ang tauhan ni Bianca. Bilisan niyo ilipat si tatay sa stretcher, utos ni Attorney Jose. Sa gitna ng kaba,
At takot na ilabas nila si Mangkulas. Isinakay nila ang matanda sa isang pampasaherong jeepney na sadyang inalis ang mga upuan sa loob para magkasya ang stretcher at ang mga kagamitang medical. Habang umaandar ang jeepney palayo sa ospital, hinawakan ni Celestina ang malamig na kamay ng kanyang ama. Ang matanda ay bahagyang dumilat, tila naramdaman ang presensya ng kanyang anak. Anak, mahinang bulong ni Mangkulas. Nandito na ako, Tay. Ligtas na po kayo. Hindi na nila kayo masasaktan, naiiyak na sabi ni Celestina. Dinala nila si Mangkulas sa isang pribadong safe house na pagmamay-ari ng pamilya ni Attorney Jose sa labas ng lungsod. Doon ay may naghihintay na ring doktor na mapagkakatiwalaan. Nang masiguradong ligtas na ang kanyang ama, tumayo si Celestina sa labas ng safe house. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, ngunit ang puso niya ay nag-aalab. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record ng isang maikling video. Sa video, hindi siya umiiyak. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng awtoridad. Nico, panimula niya habang nakatitig sa camera. Alam ko ang ginagawa niyo. Alam ko ang ginagawa ni Bianca sa pera ng kumpanya at kung paano niya niloloko ang sarili mong ina. Akala niyo ba ay naitakas niyo na ang lahat nagkakamali kayo? Ang tatay ko ay ligtas na at ang ebidensyang hawak ko ay sapat na para sunugin ang mansyong kinalalagyan niyo ngayon. Magkita tayo sa Sabado, Nico. Sa harap ng altar, doon natin tatapusin ang lahat. Ipinadala ni Celestina ang video sa personal na numero ni Nico. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang telepon. Isang video call mula kay Nico. Nang sagutin ito ni Celestina, bumungad ang mukha ni Nico na punong-puno ng galit at takot. Celestina? Nasaan ka? Ibalik mo ang mga dokumento. Huwag mong subukang sirain ang kasal ko, kundi itutuli ko ang demanda sa'yo. Demanda na tawa si Celestina ng malamig. Baka nakakalimutan mo, Nico, 49% ng Valderrama Foods ay sa akin. Kung may magdedemanda rito ako yon. At tungkol sa kasal mo, ituloy mo, Nico. Imbitado ang buong Davao, di ba? Mas marami mas masaya. Mas maraming makakakita sa pagbagsak ng maskarang isinuot nyo sa loob ng 10 taon. Celestina, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Biglang nagbago ang tono ni Nico. Naging malambot, tila bumabalik sa dating Nico na minahal ni Celestina. Mahal pa rin kita, Celestina. Ginagawa ko lang ito para sa kumpanya. Kapag natapos na ang merger, babalikan kita. Iwanan mo lang ang ebidensya at magtago ka muna. Tiningnan ni Celestina ang lalaking ito. Nayon lang niya napagtanto kung gaano ito kadesperado at kademonyo. Ang pag-ibig na naramdaman niya noon ay tuluyan ang naging abo. Huli na ang lahat, Nico, seryosong, sabi ni Celestina. Ang tanging bagay na ititira ko sa iyo sa Sabado ay ang hiya na habambuhay mong dadalhin. Goodbye, Nico. Pinatay ni Celestina ang tawag. Lumingon siya kay Attorney Jose. Attorney, ihanda ang mga legal na dokumento para sa Sabado. At pakisabi sa mga kaibigan nating driver, kailangan ko ng escort sa cathedral. Sa Sabado, ang driver's daughter ay darating hindi bilang biktima, kundi bilang may-ari ng lahat. Samantala sa loob ng mansyon, marahas na itinapon ni Nico ang kanyang phone sa pader. Sa anino ng pintuan, nakatayo si Bianca nakikinig. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang madilim na plano. Kung hindi siya makuha sa pananakot bulong ni Bianca sa sarili, kailangan na nating gamitin ang huling alas natin. Doña Remedios, oras na para malaman mo ang totoong kasalanang na manugang mo. 3 araw bago ang itinakdang kasal ng taon sa Davao, ang balita tungkol sa pagkawala ni Celestina Ramos ay naging usap-usapan sa bawat kanto. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng safe house, isang ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Hindi ito paghahanda para sa isang pagtakas, kundi para sa isang engkwentro. Sigurado ka ba rito? Celestina, tanong ni Aling Nena habang sinusuklay ang mahaba at itim na buhok ni Celestina. Mapanganib ang pupuntahan mo.
Maraming mata roon ang pamilya Valderrama. Tiningnan ni Celestina ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang bakas ng putik mula sa kalsada. Wala na ang mga matang puno ng takot at pait. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay suot ang isang klasikong itim na terno na may burda ng mga perla as isang regalo sa kanya ni Don Vicente noong nabubuhay pa ito. Simple marangal at puno ng autoridad. Kailangan nilang malaman na hindi ako nagtatago, Aling Nena, seryosong sagot ni Celestina. Kung gusto nilang ipakita sa mundo na sila ang makapangyarihan, ipakikita ko naman kung sino ang tunay na may karapatan sa lupang kinatatayuan nila. Ang gabing iyon ay ang taunang Davao Business Gala, isang pagtitipon ng mga pinakamalalaking negosyante sa lungsod. Ito ang pagkakataon ni Nico at Bianca na pormal na ipakilala ang kanilang merger sa mga investor. Sa loob ng Grand Ballroom ng Davao Yacht Club, nadniningning ang mga ilaw. Si Nico ay abala sa pakikipagkamay sa mga opisyal, habang si Bianca ay tila isang reyna sa kanyang pulang gown na may hawak na baso ng champagne. Everything is perfect, Nico bulong ni Bianca. Ang mga shareholders ay kumtinsido na. Isang pirma na lang sa Sabado at atin na ang buong kontrol. Pero nasaan si Celestina ka ba? Natanong ni Nico. Hindi ako mapakali hanggat hindi siya nahahanap ng mga tauhan natin. Huwag kang mag-alala. Siguradong nagtatago na yun sa kung saang butas kasama ang tatay niyang driver. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, uyam ni Bianca. Ngunit tila huminto ang ikot ng mundo nang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Walang anunsyo, walang maingay na musika, ngunit ang bawat mata ay dahan-dahang napalingon sa babaeng pumasok. Si Celestina Ramos, naglakad siya sa gitna ng ballroom ng may taasno. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Nico. Hindi siya nagmura, hindi siya sumigaw. Ang kanyang presensya lang ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Celestina halos pabulong, nasabi ni Doña Remedios na muntik nang mabitawan ang kanyang hawak na abaniko. Dira-dirasong lumapit si Celestina sa grupo ni na Mr. C at Mr. Tan, ang dalawa sa pinakamatandang shareholders ng Valderrama Foods na matagal ng kaibigan ng kanyang biyenang lalaki. Magandang gabi po, Mr. C, Mr. Tan. Nakangiting bati ni Celestina. Sana ay hindi pa huli ang aking pagdating para sa usaping ito. Celestina, akala namin ay... Gulat na, sabi ni Mr. Tan. Nabalitaan namin ang mga paratang laban sa'yo. Ang mga paratang po ay madaling gawin, pero ang katotohanan ay mahirap itago. Mahinahong sagot ni Celestina, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Nandito po ako, hindi para manggulo, kundi para paalalahanan ng board na bilang may-ari ng 49% ng kumpanyang ito, may karapatan akong malaman ang bawat sentimo na lumalabas at pumapasok sa Valderrama Foods. Mabilis na sumingit si Bianca. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit pero pilit na nagpapakita na ngiti sa harap ng mga bisita. Celestina, what a surprise! Pero hindi ka imbitado rito? At tungkol sa shares na sinasabi mo, iyan ay kailangan pang patunayan sa korte. Hinarap siya ni Celestina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang isa ay puno ng panlilinlang, ang isa naman ay puno ng katotohanan. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyo, Bianca. Dahil sa Sabado, hindi lang ang shares ko ang malalaman ng publiko, kundi pati na rin ang tunay na kalagayan ng Lim Global Resources na ipinagmamayabang mo, sabi ni Celestina nang may makahulugang tingin. Napahinto si Bianca. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nayanig. Lumapit naman si Nico, pilit na hinawakan ang braso ni Celestina para ilayo ito sa mga tao. Celestina, sumobra ka na. Umalis ka na rito bago ko tawagin ang mga guards. Binitawan ni Celestina ang kanyang braso ng may pandidiri. Tawagin mo sila, Nico. Tawagin mo ang lahat para makita nila kung paano itatapon ng isang CEO ang kanyang legal na asawa na nagdadala ng kanyang anak. Gusto mo ba ng ganong klaseng scandal sa harap ni mga investors mo, Napako?
Si Nico sa kanyang kinatatayuan? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang matapang na si Celestina. Ang dating babaeng tinitingnan niya lang sa kusina ay naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Mr. Tan muling hinarap ni Celestina ang shareholder. Sana po ay basahin ninyo ang dokumentong ipinadala ko sa inyong opisina kaninang hapon. Nakapaloob doon ang mga audit reports na hindi ipinakikita ni Nico at Bianca sa inyo. Bilang mga kasosyo ni Don Vicente, alam kong hindi nyo hahayaang masira ang kumpanyang binuo nyo dahil lang sa kasakiman. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod na si Celestina. Hindi siya nagtagal para makipag-away. Ang kanyang layunin ay magtanim ng duda sa isipan ng mga shareholders at matagumpay niya itong nagawa. Habang naglalakad siya palabas, nararamdaman niya ang masasamang tingin ni Bianca at Doña Remedios. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Nang makalabas siya ng yacht club, naghihintay sa kanya ang isang pamilyar na jeepney. Sumakay siya rito at huminga ng malalim. Attorney, nagawa ko na. Ang mga shareholders ay nagsisimula ng magtanong, sabi ni Celestina sa abogadong nasa loob ng jeepney. Magaling, Celestina. Pero maghanda ka. Ngayong gabi, siguradong gagawa ng paraan si Bianca para mapigilan ang mga dokumentong hawak natin babala ni Attorney Jose. Haya natin silang sumubok, Attorney. Dahil sa Sabado, hindi lang ang lupa at kumpanya ang mababawi ko. Mababawi ko rin ang danggal na kinuha nila sa tatay ko. Samantala sa loob ng ballroom, marahas na hinila ni Bianca si Nico sa isang sulok. Kailangang mawala ang mga dokumento, ang yun Nico. Kapag nabasa yon ni Mr. Tan, tapos na tayo. Anong gusto mong gawin? Kung pinoprotektahan siya ng mga driver sa Barangay 5A, sigaw ni Nico. Kung hindi natin makuha ang dokumento, sabi ni Bianca habang nanlilisik ang mga mata. Kailangan nating gamitin ang huling alas natin. Doña Remedios, tawagan mo ang contact natin sa City Hall. Ipalabas nating unfit mother si Celestina at may sakit sa isip. Kunin natin ang kustodye. Yan ang bata bago pa ito ipanganak. Yan ang tanging paraan para makuha natin ang 2% ng shares. Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay naging isang digmaan para sa buhay at kinabukasan ng isang sanggol na hindi pa man naisilang ay biktima na ng kasakiman. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong naging mabilis ang pintig ng puso ni Celestina. Hindi dahil sa kaba para sa kanyang sarili, kundi dahil sa bigat ng mga impormasyong unti-unti niyang natutuklasan. Sa loob ng safe house, kasama si Attorney Jose, muli nilang nirepaso ang mga bank statements na nakuha ni Celestina mula sa server ng Valderrama Foods. Heto na ang huling piraso ng puzzle, Attorney, sabi ni Celestina habang itinuturo ang isang serye ng mga wire transfers patungo sa isang offshore account sa British Virgin Islands. Ang perang ito, hindi ito napupunta sa mga supplier. Ipinambabayad ito sa mga utang ng pamilya Lim sa Singapore. Si Bianca ay hindi isang tagapagligtas. Siya ay isang linta na unti-unting sinusipsip ang buhay ng kumpanya para lang isalba ang sarili niyang pamilya. At kapag natuloy ang kasal sa Sabado, magkakaroon siya ng ganap na kapangyarihan para ilipat ang lahat ng assets dagdag ni Attorney Jose. Kailangan natin ilabas ang impormasyong ito bago sumikat ang araw bukas. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang mabilis na paghinto ng mga sasakyan sa labas ng safe house. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumatagos sa mga siwang ng bintana. Lisigaw ng isang boses mula sa labas. Buksan ang pinto, may warrant kami para sa pag-aresto kay Celestina Ramos. Nagkatinginan sila Celestina at Attorney Jose. Anong nangyayari? Wala tayong ginagawang masama. Gulat na, sabi ni Celestina. Binuksan ni Attorney Jose ang pinto at hinarap ang mga pulis. Sa likod ng mga otoridad, dahan-dahang lumabas si Bianca Lim na may suot na mapait na ngiti at nagpapanggap na umiiyak. Attorney, salamat at nandito kayo, sabi ni Bianca sa harap ng mga pulis. Huli na ang lahat.
Nahuli namin sa CCTV si Celestina na pumasok sa opisina ni Nico kagabi at ninakaw ang mga mahahalagang alahas at titulo ng lupa na pagmamay-ari ni Doña Remedios. Pati ang payroll ng mga empleyado para sa buwang ito, kinuha niya kasinungalingan sigaw ni Celestina. Nandito lang ako sa safe house kagabi, kasama ko si Attorney Jose at ang mga driver. Siyempre, sasabihin niyo yan dahil magkakasabwat kayo sagot ni Bianca sabay, pakita sa mga pulis ng isang maliit na bag na puno ng mga alahas. Heto, nahanap ito ng mga tauhan ko sa likod ng bahay na ito. Ang hikaw na suot ni Celestina noong gala, nahanap din namin sa loob ng vault ni Nico. Malinaw na pagnanakaw ito at may kasamang trespass. Nanginig ang buong katawan ni Celestina. Alam niyang itinanim ang mga ebidensyang iyon. Alam niyang ito ang planong sinasabi ni Bianca para sirain ang kanyang kredibilidad at palabasin siyang isang kriminal bago ang araw ng Sabado. Iposas niyo na siya utos ng isang pulis. Habang kinakabitan ng posa si Celestina, lumapit si Bianca sa kanyang tenga at bumulong. Told mo na Celestina, sa kulungan ka magsisilang ng anak mo. At kapag nandoon ka na, ako ang kukuha sa bata. Ipapaampun ko siya sa kung saang malayo at sasabihin ko kay Nico na namatay ang sanggol sa loob ng selda. You lose. Ang galit na naramdaman ni Celestina ay tila isang bulkang sumasabog. Ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan niya si Bianca ng diretsyo sa mga mata. Tingin mo ba ay sapat na ang mga peking ebidensyang ito para talunin ako bulong ni Celestina pabalik? Hindi mo kilala ang mga tao sa paligid ko, Bianca. Ang Barangay 5A ay hindi lang basta lugar. Ito ay isang pamilya. Biglang tumunog ang malakas na busina ng mga jeepney mula sa bawat kanto. Sa loob ng ilang sandali, hinarangan ng mahigit 10 jeepney ang kalsada, dahilan para hindi makaalis ang mga sasakyan ng pulis. Ang mga driver kasama ang kanilang mga asawa at anak ay lumabas sa kalsada na may hawak na mga placards at cellphone na naka-livestream sa social media. Palayain si Celestina itinanim ang ebidensya sigaw ni Mang Boy. Tingnan niyo ito, sabi ni Aling Nena sa kamera ng kanyang cellphone. May video kami mula sa dashboard camera ng jeepney ni Mang Boy na nakaparada sa tapat ng mansion kagabi. Kitang-kita rito ang isang babaeng kamukha ni Bianca na may iniabot na bag sa isang lalaki para itanim sa safe house ni Celestina. Nawala ng kulay ang mukha ni Bianca. Hindi niya inaasahan na ang mga simple jeepney driver ay may mga dashboard cameras at laging nakabantay sa paligid. Chief, tingnan niyo po ang video na ito, sabi ni Attorney Jose sa hepe ng mga pulis. Balinaw na ang kliyente ko ay biktima ng frame-up at ang mga alahas na sinasabi niyo, may resibo si Celestina na ang ilan sa mga iyon ay regalo sa kanya ni Don Vicente na may nakaukit na pangalan niya. Hindi niya pwedeng nakawin ang bagay na pagmamay-ari na niya. Nagkaroon ng pag-aalinlangan ang mga pulis. Ang dami ng tao at ang pressure ng social media livestream ay nagpabago sa sitwasyon. Chief, kailangan nating dalhin sila sa presinto para sa tamang investigasyon, mungkahi ng isang pulis. Sige, pero isama niyo rin si Miss Bianca Lim para sa questioning tungkol sa video na ito, sagot ng hepe. Habang isinasakay si Celestina sa patrol car, nakita niya si Bianca na pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang plano ni Bianca na hiyain si Celestina ay bumalik sa kanya. Ngayon, ang buong Davao ay nakakita sa livestream kung paano siya pilit na isinasama ng mga pulis para magpaliwanag. Sa loob ng presinto, hindi natinag si Celestina. Sa tulong ni Attorney Jose, mabilis na naipakita ang mga butas sa paratang ni Bianca. Pagkalipas ng ilang oras, pansamantalang pinalaya si Celestina habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paglabas niya ng presinto, madaling araw na. Ang mga driver ay naghihintay pa rin sa labas, tila mga bantay na hindi napapagod. Salamat po sa inyong lahat, sabi ni Celestina habang yumayakap kay Aling Nena. Walang anuman, Celestina. Ang laban mo ay laban na rin namin, sagot ni Mang Boy. Tumingin si Celestina sa langit. Bukas na ang Sabado. Ang huling laban. Attorney, sabi ni Celestina, ilabas na natin ang huling alas.
Hindi lang ang shares at ang lupa. Ilabas natin ang tungkol sa mga utang ni Bianca sa Singapore. Gusto kong malaman ni Nico na ang babaeng papakasalan niya ay ang hihila sa kanya pababa sa putikan. Ngunit habang naglalakad sila, isang tawag ang natanggap ni Attorney Jose. Ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng kaba. Celestina, ang tatay mo, sabi ng abogado. Anong nangyari kay tatay? Nilusob ng mga armadong lalaki ang safe house kung nasaan si Mang Kulas. Naitakas siya ng mga driver pero nasugatan si Mang Boy at kailangang dalahin sa ospital at ang masama pa, nakuha nila ang orihinal na titulo ng lupa na hawak ng tatay mo. Napaupo si Celestina sa kalsada. Ang tanging bagay na nagpapatunay sa kanyang karapatan sa lupain ng Valderrama Foods ay wala na sa kanilang kamay. Nico, bulong ni Celestina, hindi ka lang pala traidor. Hayop ka. Tumingala si Celestina, ang kanyang mga mata ay naging mapula sa galit. Gusto niyo ng gyera, ibibigay ko sa inyo ang gyerang hindi niyo makakalimutan? Kung kailangang sunugin ko ang cathedral para lang hindi matuloy ang kasal na yan, gagawin ko. Ang Sabado ay hindi na lang magiging araw ng paghuhukom. Ito ay magiging araw ng paghihigante. Gabi bago ang nakatakdang kasal. Ang langit ng Davao ay nababalot ng makapal na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Celestina habang nakaupo sa tabi ng higaan ni Mang Boy sa isang maliit na klinika. Sugatan ng matanda, may benda sa ulo at braso, ngunit ang mas masakit para kay Celestina ay ang katotohanang nawala sa kanila ang orihinal na titulo ng lupa, ang tanging pisikal na alas na hawak nila laban sa mga Valderrama. Patawad, Celestina. Hindi ko nainggatan ng dokumento, mahinang. Sabi ni Mang Boy, ang boses ay puno ng pagsisisi. Huwag niyo pong isipin yon, Mang Boy. Ang mahalaga ay ligtas kayo at si tatay. Sagot ni Celestina habang pinipigil ang kanyang mga luha. Sa loob-loob niya nag-aapoy ang galit. Alam niyang si Nico ang nag-utos ng pagsalakay. Alam niyang gagawin ng lalaking yon ang lahat para lang masiguradong walang hahadlang sa kanyang ambisyon. Lumabas si Celestina ng klinika para kumuha ng hangin. Sa dilim ng eskinita, isang marang, yang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Nico. Hindi siya ang maayos at kagalang-galang na CEO na nakita sa telebisyon kanina. Magulo ang kanyang buhok, amoy alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Celestina! Tawag niya, ang boses ay nanginginig. Agad na humakbang pabalik si Celestina. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo rito, Nico? Hindi pa ba sapat na nakuha niyo na ang titulo? Gusto mo rin bang kunin ang buhay ko? Hindi, Celestina. Pakiusap, makinig ka, lumapit si Nico. Tila gustong hawakan ng braso ng asawa. Ngunit mabilis na umiwas si Celestina. Nalaman ko na ang totoo. Nalaman ko na ang ginagawa ni Bianca sa kumpanya. Niloko niya ako, ang akala kong puhunan na magliligtas sa Valderrama Foods ay galing sa mga loan na ang assets natin ang garantiya. Masisira tayo, Celestina. Isang mapait na tuwa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Tayo walang tayo, Nico. At tungkol kay Bianca, matagal ko nang sinabi sa'yo pero mas pinili mong maniwala sa kanya. Dahil mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa katapatan ko. Magsisimula tayo ulit. Biglang sigaw ni Nico, may kasamang desperasyon. Kukunin ko ang titulo kay Bianca. Ititigil ko ang kasal bukas, sasabihin ko sa lahat na nagkamali ako. Bumalik ka lang sa akin, Celestina. Nabubaliw na ako sa mansyon na yon na walang kasama kundi ang nanay ko at ang mga kasinungalingan ni Bianca. Tinitigan ni Celestina ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Nakita niya ang kahinaan nito, ang kawalan ng paninindigan, at ang bata Nico, paano ang anak natin na tinawag mong kasinungalingan sa harap ng maraming tao. Napayo ko si Nico. Patawarin mo ako. Hindi ko lang alam ang gagawin ko noon. Pero ngayon, gagawin ko ang tama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat basta ibigay mo sa akin ang USB na hawak mo.
Kailangan nating burahin ang ebidensya laban sa akin tungkol kay Papa para hindi ako makulong. Pagkatapos niyan, tayo na ulit ang mamumuno sa kumpanya. Doon napatigil si Celestina. Ang pag-aalok ni Nico ng pagbabalikan ay hindi pala dahil sa pag-ibig o pagsisisi. Ito ay dahil sa takot. Takot siyang makulong dahil sa ebidensyang hawak ni Celestina tungkol sa pagkamatay ni Don Vicente. Alam mo, bulong ni Celestina, ang boses ay malamig pa sa gabi. Alam mo, na nilalason ako ni Bianca at ni Mama ng mga gamot para hindi ako mabuntis, di ba? Huwag kang magsinungaling, Nico. Nakita ko sa mga files ni Don Vicente na hinarap ka niya tungkol doon bago siya mamatay. Alam mo pero nanood ka lang. Hinayaan mong sirain nila ang pagkatao ko dahil ayaw mong suwayin ang nanay mo. Natahimik si Nico. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon para kay Celestina. Pinasisiglan niyo ang pangarap ko habang unti-unti niyo itong pinapatay, patuloy ni Celestina habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Lahat ng sinabi mo ngayon, Nico, ang pag-amin mo na niloko ka ni Bianca, ang balak mong pagtakas sa pananagutan sa tatay mo, at ang pag-amin mo na alam mo ang tungkol sa paglason sa akin, lahat yon ay nakarecord. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Agad niyang sinubukang hablutin ang cellphone ni Celestina. Ibigay mo sa akin yan, Celestina. Huwag mo itong gawin. Masisira ang buhay ko. Mabilis na umatras si Celestina at sa isang iglap lumabas ang 4 na driver mula sa anino hinarangan si Nico. Huwag mo susubukang saktan si Celestina, sir. Babala ni Mang Boy na kahit sugatan ay nakatayo pa rin ang matuwid. Hinarap ni Celestina si Nico ng may pandidiri. Wala ka nang babalikan, Nico. Bukas ituloy mo ang kasal mo. Isuot mo ang pinakamahal mong suit dahil yon na ang huling pagkakataon na makikita ka ng mundo bilang CEO. Sa harap ng altar, hindi pag-ibig ang naghihintay sa'yo, kundi ang katotohanang matagal mo nang tinatakasan. Celestina pakiusap pagsusuma mo ni Nico habang pilit na pinipigilan ng mga driver. Sumakay si Celestina sa jeepney na naghihintay sa kanya. Habang umaandar ito palayo, nakita niya sa side mirror si Nico na nakaluhod sa gitna ng kalsada tila isang batang nawawala. Ngunit wala na siyang nararamdamang awa. Ang tanging naroon ay ang determinasyon na tapusin ang laban na hindi niya sinimulan, ngunit siya ang magtatapos. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ni Celestina si Attorney Jose. Attorney, ihanda ang projector at ang sound system para bukas. At ang mga dokumento mula sa Singapore, siguraduhin mong may kopya ang bawat shareholder na dadalo sa simbahan. Handa na ang lahat, Celestina. Pero paano ang titulo ng lupa? Hawak pa rin yon ni Bianca, paalala ng abogado. Hayaan mo siyang hawakan, yung ngumiti si Celestina, isang niting puno ng pait at tagumpay. Dahil hindi niya alam ang titulong nakuha nila sa safe house ay isang mahusay na photocopy lang na ipinagawa ko kay Mang Boy bago pa sila sumalakay. Ang orihinal, matagal ko nang idineposito sa vault ng simbahan sa ilalim ng pangalan ng anak ko. Isinandal ni Celestina ang kanyang ulo sa sandalan ng jeepney. Bukas sa harap ng Diyos at ng mga tao, ang maskara ng mga Valderrama ay tuluyan ng mahuhulog. Ang driver's daughter ay darating para kunin ang trono na binuo sa dugo, pawis at mga luha ng kanyang pamilya. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Celestina, ito na ang simula ng pinakamaliwanag na umaga ng kanyang buhay. Madaling araw ng Sabado. Habang ang buong Davao ay natutulog pa, ang paligid ng San Pedro Cathedral ay puno na ng aktibidad. Ngunit hindi ito ang karaniwang paghahanda para sa isang marangyang kasal. Sa dilim ng paligid ilang mga jeepney ang dahan-dahang pumarada sa mga estratehikong kanto malapit sa simbahan. Ang mga driver sa pamumuno ni Mang Boy na may benda pa sa ulo ay tahimik na nagbabantay. Sa loob ng safe house, nakatayo si Celestina sa harap ng altar ng isang maliit na kapilya. Hawak niya ang orihinal na titulo ng lupa, ang papel na naging mitsa ng lahat ng kanyang paghihirap. Katabi nito ang isang itim na folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Bianca at ang pag-amin ni Nico kagabi. Tatay, bulong ni Celestina
habang nakatingin sa kanyang ama na mahimbing na natutulog sa kabilang silid, binabantayan ng isang nurse. Ngayong araw itatama ko ang lahat. Hindi na tayo muling yuyuko sa kanila. Pumasok si Attorney Jose, suot ang kanyang barong. Celestina, oras na. Ang mga shareholders ay nagsisimula ng dumating sa cathedral. Si Mr. Tan at Mr. Sai ay nandiun na at ayon sa impormante natin, dala nila ang mga dokumentong ipinadala mo. Balisang-balisa si Nico at Bianca. Tumango si Celestina. Sinuot niya ang kanyang belo, isang manipis at itim na lace na bahag yang tumatakip sa kanyang mukha. Hindi siya ang ikakasal, ngunit siya ang magiging sentro ng seremonya. Samantala sa loob ng cathedral, ang karangyaan ay nakakasulasok. Ang mga bulaklak ay galing pa sa ibang bansa at ang mga bisita ay suot ang kanilang pinakamamahaling hiyas. Si Nico Valderrama, maputla at panakanakang tinitingnan ang kanyang relo, ay nakatayo sa harap ng altar. Sa tabi niya si Doña Remedios ay panay ang paypay hindi mapakali dahil sa kumakalat na tsismis tungkol sa iskandalo kagabi sa gala. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok si Bianca Lim, tila isang anghel sa kanyang puting gown na nagkakahalaga ng milyon. Ngunit sa likod ng kanyang belo, ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa kasakiman. Hawak niya sa loob ng kanyang bouquet ang tile na, akala niya ay orihinalang susi sa kanyang ganap na kapangyarihan. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng koro ay pumapailan lang, ngunit ang atmosfera sa loob ay mabigat. Bawat shareholder na naroon ay hindi nakatingin sa ikakasal kundi nagbubulungan tungkol sa mga audit reports na natanggap nila. Nang makarating si Bianca sa altar, hinawakan ni Nico ang kanyang kamay. Ang kamay ni Nico ay malamig at nanginginig. "Let us proceed," sabi ng pare. Ngunit bago pa makapagsalita ang pari para sa mga panata, isang malakas na tunog ng busina ng jeepney ang umalingaw-ngaw mula sa labas, sinundan ng pagbukas ng malaking pinto ng cathedral. Pumasok ang isang grupo ng mga tao na hindi nababagay sa marang, yang okasyon ang mga driver ng Barangay 5A suot ang kanilang malilinis na t-shirt sa pangunguna ni Mang Boy. At sa gitna nila, naglalakad ng dahan-dahan ang isang babaeng nakaitim. Si Celestina Ramos. Napahinto ang seremonya. Ang mga bisita ay napasinghap. Si Bianca ay marahas na lumingon, ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Celestina, anong kalapastanganan nito?" Sigaw ni Doña Remedios, tumayo mula sa kanyang upuan. "Guards, ilabas ang babaeng yan." Ngunit walang guard na kumilos. Ang mga guards ng kumpanya ay nakatayo lang dahil marami sa kanila ay dating mga tauhan ni Don Vicente na may utang na loob kay Celestina. "Hindi ako nandito para manggulo." Mama, ang boses ni Celestina ay mahinahon, ngunit malakas umalingaw-ngaw sa buong cathedral. "Nandito ako para ihatid ang regalo ko para sa ikakasal." Naglakad si Celestina palapit sa altar. Bawat hakbang niya ay tila pagguho ng mundo ni Nico. Nico, tawag ni Celestina sa kanyang asawa. "Itutuloy mo ba ang kasal na ito? Ang kasal na binuo sa kasinungalingan, ang kasal sa babaeng nagnanakaw sa kumpanya natin para pambayad sa utang ng pamilya niya sa Singapore?" Sinungaling, sigaw ni Bianca, itinapon ang kanyang bouquet at hinarap si Celestina. "Wala kang ebidensya. Inggit ka lang dahil ako ang reyna ngayon." Reyna, ngumiti si Celestina. Itinaas niya ang USB drive. "Attorney, i-play ang video." Sa malalaking screen na sadyang inilagay ni Attorney Jose sa loob ng simbahan bago ang seremonya, lumabas ang video ni Nico. Kagabi ang pag-amin niya na niloko siya ni Bianca at ang pag-amin tungkol sa paglason kay Celestina. Sinundan ito ng mga bank transfers mula sa Lim Global Resources na nagpapatunay ng pagnanakaw. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga shareholders sa pangunguna ni Mr. Tan ay tumayo. "Nico, anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang mga transaksyong ito?" At heto papatuloy ni Celestina, inilabas ang orihinal na titulo ng lupa. "Bianca, ang titulong kinuha niyo sa safe house. Iyon ay pekeng kopya lang.
Heto ang orihinal. Ang lupang kinatatayo, ang ng factory ang mga recipe at ang 49% ng share ay mananatili sa ilalim ng pangalan ng mga Ramos. At dahil buntis ako sa unang apo ni Don Vicente, ang 2% na trust shares ay otomatiko ring mapupunta sa pangangalaga ko. Hindi maari, hysterical na sigaw ni Bianca. Sinubukan niyang sugurin si Celestina, ngunit mabilis siyang hinarang ni Mang Boy. Napaluhod si Nico sa gitna ng altar. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Tumingin siya kay Celestina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Celestina, pakiusap. Tinitigan siya ni Celestina ng may pinal na desisyon. Tapos na ang laro, Nico. Sa harap ng Diyos, 10 taon akong naging tapat na asawa. Pero ikaw, tinalikuran mo ang lahat. Ang tatay ko, ang anak natin, pati ang sarili mong ama. Ngayong araw, hindi ka salang naghihintay sa'yo, kundi ang paghuhukom. Tumasok ang mga operatiba ng NBI sa loob ng simbahan. Bianca Lim, Nico Valderrama at Doña Remedios Valderrama, may warrant kami para sa inyong pag-aresto sa kasong fraud, embezzlement at posibleng kinalaman sa pagkamatay ni Don Vicente Valderrama. Habang pinupusasa ng tatlo sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa Davao, tinalikuran na sila ni Celestina. Naglakad siya palabas ng simbahan, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang babaeng nakuha muli ang kanyang pamilya. Sa labas ng simbahan, naghihintay ang mga driver ng Barangay 5A. Sabay-sabay silang nagsaludo at nagbusina isang pagkilala sa kanilang reyna na nagmula sa kanilang hanay. Tumingala si Celestina sa langit. Ang araw ay sumisikat na maliwanag at puno ng pag-asa. Ligtas na tayo, anak bulong niya, habang haplos ang kanyang tiyan. Magsisimula na ang tunay nating buhay. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang iskandalong yumanig sa buong Davao at sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Ang kalsadang patungo sa main factory ng Valderrama Foods ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mga naglalakihang billboard ng mukha ni Nico at Bianca. Sa halip, isang bagong logo ang nakapaskil sa tarangkahan Ramos Valderrama Heritage Foods. Sa ilalim nito ay ang tagline na naging inspirasyon ng marami, lutong may puso, yaman ng pamilya. Sa loob ng korte ng Davao, pino na binasa ang sentensya. Si Bianca Lim ay nahatulan ng 12 taong pagkabilanggo dahil sa qualified theft, estafa at falsification of public documents. Ang kanyang Lim Global Resources ay napatunayang isang shell company na ginamit para sa money laundering. Si Doña Remedios naman, dahil sa kanyang edad at pag-amin sa ilang bahagi ng krimen, ay nabigyan ng house arrest. Ngunit lahat ng kanyang ari-arian mula sa mansion hanggang sa mga alahas ay kinumpiska para pambayad sa mga utang na iniwan ni Bianca. At si Nico dahil sa ebidensyang ibinigay ni Celestina tungkol sa kapabayaan niya sa kanyang ama, tinanggalan siya ng karapatan sa anumang assets ng kumpanya. Bagamat nakaligtas siya sa mahabang kulungan dahil sa pakikipagtulungan sa kaso laban kay Bianca, lumabas siya ng korte na walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang kanyang pangalan na dati ay iginagalang ay naging simbolo na ngayon ng pagtataksil at kawalan ng utang na loob. Isang hapon habang bumubuhos ang mahinang ulan na tila nagpapaalala sa gabing itinapon siya sa putikan, nakatayo si Nico sa tapat ng gate ng kumpanya. Suot niya ang isang lumang t-shirt at maong malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Nakita niya ang paglabas ng isang marangyang puting sasakyan. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at bumungad ang muka ni Celestina. Ngunit hindi na siya ang Celestina na nakikiusap para sa pag-ibig. Ang kanyang balat ay nagniningning, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at sa kanyang mga bisig ay karga ang isang sanggol, isang napakagandang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Don Vicente. Celestina? Mahinang tawag ni Nico. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pwedeng
Pwedeng masilip ko lang ang anak ko? Tiningnan siya ni Celestina nang walang galit, ngunit wala ring awa. Ang batang ito, Nico, ay may pangalang Ramos. Pinalaki ko siya sa pagmamahal ng mga taong hindi mo itinuring na pamilya. Itinuro sa akin ng tatay ko na ang kapatawaran ay isang regalo, pero ang pagtitiwala ay kailangang pag-irapan. Patawarin mo ako, Celestina. Nagkamali ako sa lahat. Pumatak ang luha sa mga mata ni Nico. Nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay, pati si Mama ayaw na akong kausapin. Nawala ang lahat sa iyo, Nico, dahil kinalimutan mo kung saan ka nagsimula mahinahong sagot ni Celestina. Ang Valderrama Foods ay hindi bumagsak dahil sa akin. Bumagsak ito dahil ginawa mo itong kumpanya ng kasakiman. Ngayon, binubuo ko ito ulit para sa mga driver, para sa mga manggagawa, at para sa anak ko. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay niya, pagsusumamo ni Nico. Kung gusto mong patunayan na karapat-dapat kang makilala ng anak mo, magsimula ka sa baba, Nico, sabi ni Celestina habang itinuturo ang kalsada kung saan maraming jeepney ang bumibiyahe. Magtrabaho ka. Matuto kang magpawis, matuto kang tumanaw ng utang na loob sa mga taong tinawag mong basura noon. Kapag kaya mo nang tumingin sa salamin ng walang maskara, baka doon magkaroon ka ng pagkakataong makita siya. Itinaas ni Celestina ang bintana ng sasakyan at nagpatuloy sa pag-andar. Mula sa side mirror, nakita niya si Nico na nakatayo sa ulan mag-isa at talunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Celestina. Ang kanyang puso ay wala na sa nakaraan. Tumiretso ang sasakyan sa Barangay 5A. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap. Nagpatayo si Celestina ng isang community kitchen and medical center na ipinangalan sa kanyang ama, ang Mangkulas Ramos Foundation. Ang mga driver ay masayang kumakain, ang mga bata ay naglalaro, at si Mangkulas na himalang nakarecover at nakaupo na sa wheelchair ay malapad ang ngiti habang karga ang kanyang apo. Anak, tawag ni Mangkulas kay Celestina. Salamat. Dahil sa'yo, hindi na tayo tatawaging driver lang. Binigyan mo kami ng dangal. Niyakap ni Celestina ang kanyang ama. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas, tay. Kung hindi dahil sa inyo at sa mga kasamahan nyo, baka tuluyan na akong nilamon ng dilim. Tumayo si Celestina sa harap ng mga tao sa barangay. Itinaas niya ang kanyang baso para sa isang tagay. Para sa katotohanan, sigaw niya. Para sa katotohanan, sabay-sabay na sagot ng mga driver habang ang tunog ng kanilang mga busina ay umalingaw-ngaw sa buong barangay, isang tunog ng tagumpay na pagkakaisa at ng pag-asang hinding-hindi na muling mananakaw. Sa gabing iyon, habang pinapatulog ni Celestina ang kanyang anak sa loob ng kanilang bagong bahay, isang bahay na puno ng liwanag at hindi ng mga lihim, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Hindi ito nanggaling sa yaman ng Valderrama Foods, kundi sa katotohanang nagawa niyang protektahan ang kanyang danggal at ang kinabukasan ng kanyang anak nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Ang driver's daughter ay hindi na lang reyna ng isang kumpanya. Siya ay naging simbolo ng bawat babaeng Pilipina na marunong lumaban, marunong magpatawad sa tamang panahon, at higit sa lahat, marunong bumangon mula sa putikan para abutin ang bituin. Ang kwento ni Celestina Ramos ay natapos hindi sa isang marangyang kasal, kundi sa isang payapang gabi, kasama ang kanyang pamilya at ang pangakong bukas may bagong biyahe na punong-puno ng pag-asa.